Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Guys, for today's video, meron akong good news sa inyo, no? Naka-receive ako ng invitation sa content monetization kahit hindi ako nag-upload at kahit konti yung followers ko. Meron lang akong 2,200 followers. Makikita nyo to guys. Ito yung na-recover natin na Facebook account. And then upon checking, meron siyang restrictions and violation. So, paano siya na-remove upon setting up? And nagulat na lang ko, binalikan ko siya ng ilang minuto, ilang oras. Eto na siya. Check natin yung kanyang professional dashboard. Actually, hindi ko talaga ma-explain kung bakit nawala yung violation after kong mag-set up ng content monetization. So, kanina ko lang to guys na set up. Ayan. So, punta tayo dito sa monetization. So, makikita nyo, ito na yung after. So, sa video mamaya, yung step-by-step guide kung paano ko to sinet up kanina na merong violation sa Ads on Reels na ilang taon na. But again, nung na-invite ako dito sa content monetization, nawala na yung violation niya. So, panoorin nyo itong full guide na ito. Invite po tayo sa content monetization, yung isa nating profile. And guys, ito yung ating notification. So, kung i-check natin to guys dito sa may setting natin sa professional dashboard. Click natin yan. Then, makikita nyo guys dito, ito yung account ko na to, hindi siya super active. Actually, wala nga ito masyadong post. And nagulat na lang ko upon checking kanina. Meron na tayong invitation ng content monetization. So, ito siya. So, nagdadalawang isip ako kung i-set up ko ba siya or i-remove ko muna itong violation. Kasi meron akong limited because meron akong partner monetization violation. So, ayan siya. So, nung chinek ko naman yung ibang setting ng monetization or ng tools, ang wala lang ako guys is sa Ads on Reels. Tapos sa stars, monetize naman ako sa stars. Ayan, so pwede ko makareceive ng stars. So, sabi ko, sige, set up ko na kasi kung mismong profile ko hindi na makaka-monetize, so affected din tong content monetization. So, reminder sa lahat po ng mag-set up ng inyong content monetization, hindi na po kayo kikita dito sa Ads on Reels kasi magkasama na po yun sa content monetization. Yung long form video, short form video, yung Reels, tsaka po bonus program. So, gusto ko siyang i-set up ngayon kasi ang laki po ng kitaan ngayon sa bonus program. So, doon po ako magpo-focus. So, i-click ko na itong i-set up para mag-guide ko na din kayo. So, i-ready nyo po yung TIN number nyo or bangko nyo kung wala pa kayo naka-set up na payout account. So, ako po, meron na akong payout account sa professional dashboard. So, punta ako dito sa payout. Ayan. So, meron ako ditong nakalink na bangko. Ayan, sa BDO yung nilagay ko dito. Okay? So, yun nga lang guys, dito pa din tong notification. Pero, i-check ko yan, i-appeal ko. But for today's video guys, isa-set up muna natin yung ating content monetization. Okay? So, balik na tayo guys. Punta na tayo dito sa content monetization. Click natin ito. Ayan, click natin yung setup. So, ayan, simplify how to earn from Facebook. You can experience in-stream ads. Ayan nga guys. Ads on Reels and performance bonus as a unified monetization program. So, pinag-isa na nga siya guys. Okay, so click natin tong get started. This means that by joining the beta, you can now... Ayan guys, so mamimili lang ako dito dahil nakapag-setup na ako dati ng aking monetization sa Ads on Reels. So, pwede ko na guys itong piliin. So, palagi po nating isipin or palagi natin tandaan na yung bangko ko ba is nakaka-receive ng international payout. Yung business type ko ba naka-individual or sole proprietorship. So, dapat po ang pipiliin yung individual or sole proprietorship para hindi kayo magkaroon ng problem sa tax information. So, ito na yung pipiliin ko. I-click ko lang guys yung next. Ayan, so wait lang natin mag-loading. Make sure connected kayo sa stable Wi-Fi connection.
So, as you can see guys, hindi na ako nag-proceed sa iba pang details na kailangan kong i-fill dito sa tax information or verification na dati kasi nakapagpasa na ako. So, tatry ko ulit mag-add ng tax info. Ayan. So, wait nyo lang. Mapoproceed kayo dito. Sabi nga dito guys, you previously logged into a tax with Facebook. So, ito na lang din yung gagamitin natin na tax na ginamit natin doon sa previous video natin nung nag-set up tayo ng Ads on Reels. So, click lang natin ito. Ayan, click natin ulit. Wait lang natin. So, mapapansin nyo guys dito, need pa rin nating i-set up yung classification ng tax. Again, naka-individual tayo. And next question dito ni Facebook, are you a citizen or US citizen or US permanent resident, card holder, or other US resident alien? Siyempre, the answer, hindi po tayo taga-US. Hindi tayo resident. So, no po yung sagot. Are you acting as intermediary agent? Kayo po ba ay third person na makaka-receive ng payout or sahod nyo dito? So, the answer is yes. Ay, no pala. No. Kasi tayo po mismo yung makaka-receive. Click natin ulit yung next. So, dito guys, meron na po akong naka-ready dito sa full name. And then sa citizenship, syempre, kailangan natin piliin dito yung Philippines. Ayan. Kung nasa US kayo guys, US pipiliin nyo. Pero kung nasa outside US kayo or nasa ibang country kayo, ilagay nyo syempre yung dedicated country nyo kung nasan kayo naka-reside. Okay, so meron na tayong non-US TIN. Ito yung TIN natin. So, click lang natin yung next. So, ito yung address natin guys. And then, kapag sa tingin nyo wala namang mali, is i-next nyo lang. So, andito na yung permanent address natin. Naka-details na yan dyan. Kasi nga yan din yung ginamit natin nung una tayong nag-setup ng payout account nung na-monetize po tayo sa Ads on Reels. So, matik na po yan. Autofill na kaagad yan. Kasi nga, meron na tayong record dito kay Facebook. Click lang natin next. Again, pag lumabas po ito, kailangan natin i-claim yung tax treaty benefit. Ano po ba itong tax treaty benefit? Kapag po hindi natin nilagay yung country natin, hindi po tayo eligible na makuha natin yung sahod natin dito kay Facebook. I mean, magkakaroon kayo guys ng 30% statutory US withholding tax rate. Ito po yung overall earnings nyo kay Facebook. Babawasan po kayo ni Facebook ng 30% tax kapag hindi po natin na-fill out ng tama itong tax benefit or yung tax treaty benefit. So, piliin lang natin guys yung Philippines kasi kasama naman tayo sa tax treaty. Kapag po sa mga top tier country kayo, alam ko may 30% siya. Pero sa Philippines guys, para hindi tayo makaltasan, kailangan natin iset itong Philippines. So makikita nyo guys dito, you are eligible for the treaty benefit. So screenshot ko lang yan para sa susunod pag-usapan natin yan. Next natin. So nandito na yung contact us to continue. Ito nga yung pinaka-tax information natin. Basahin nyo lang ito para hindi po kayo malito. So, next nyan is kailangan nyo lang itong i-check. So, dito sa signature, ito po yung tinatawag na electronic signature. Hindi po kayo pipirma gamit yung pen. Ito po, yung ilalagay nyo lang yung mismong pangalan nyo, full name. Kung may suffix, ayan. So, kailangan nyo ilagay yan dyan. Okay, so click nyo lang next. So, wait nyo lang. So, mag-a-appear na dito yung reference ID ng W8BEN form nyo. Review and submit. So, i-review muna natin kung tama po yung mga details bago natin siya i-proceed or i-submit. So, tama po yung ating pangalan. Tama po yung print name of signer. So, dapat magkamukha po yan. So, sinay natin to February 16, 2025. Click natin submit form. Ayan. So, wait lang natin. Kapag ganito na yung nag-appear, malapit na po kayo matapos. Ayan. So, click nyo lang tong I want paperless delivery. Kapag hindi nyo po yung chinek, yung yung mga tax information or yung mga tax document, papadala po yan ni Facebook sa bahay nyo. So, mas okay
paperless na po gamit yung Gmail, yung invoice ng earnings natin kay Facebook. So, makikita nyo na lang yan sa email. So, i-check nyo na lang po yan. Click done. Kapag ganito na po nag-loading, i-check nyo po kung okay na yung ating payout dito sa content monetization. So guys, i-check na natin kung okay na or naka-setup na. Napansin ko guys, after kong ma-setup kanina, nung binalikan ko siya nung ilang minuto, nawala na din yung ating violation. So, yun yung good news, no? Kapag meron kayong existing violation, and then meron kayong ads, content monetization, guys, di ba nawala na siya? Your profile is now earning money. So, yun guys, di ba kanina sa Ads on Reels meron tayong violation, ngayon wala na siya. So, pwede na tayong kumita dito gamit yung short form video, long form video, tsaka yung bonus program. And then guys, pati sa stories, pwede na rin tayong kumita. Okay? Follow for more. Don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. See you again sa next video.